Mahibuntag, magsuon. Malibayon ba ang tanan? Praise the Lord. Salamat kayo sa kalipay nga atong ibati karong buntaga ng igsoon tungod kay ang Ginoo maayo sa atong kinabuhi. Ang ay kita nga malipay. Ang pasensya sa Ginoo ato yung ipabati gyud niya sa atong makasing-kasing. So kung dili ta maglangan atong basahon ang atong mga Biblia dinhi sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 1 paingon sa 13. Manindog ta atong basahon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Okay, ready na ba ng igsoon? Basa ko verse 1, balos mo sa verse 2 hangtod mahuman ang verse 13. Busa anak pagmalig-on pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Yan sa mga tao makasalita ng inyong nabubog na atong iwalay ugaman sa kadanan aron dili itutok sa nila sa uban. Pakigambit sa mga pag-antos ingon nga mahayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimo ang iyang labaw busa dili siya magpapilapil sa kalibutan nga walay labot sa iyang pagkakitaan. Ang usa-usab ka magdudula nga mapil sa lumba dili gantihan kung dili mo subay sa mga lagda. Ang mabuhuang nga nagbago pagkayo kinahanglan na ulo madalas sa unang kain sabot. Kalando nga kining akong gisulti kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Hindi si Kristo nga kaliwan sa Diyos. Tanaw siya ang ini ay kain lang ang iway. Nagantos ako o gigapos gani o kaduna sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Usa yan ko ang tanan tungod sa hindi katawan sa Dios aron makabaton usab sila sa iwasan nga anak ng Kristo Jesus para sa imayang dahil. Natuod gayud ang giingon kung mamatay kita uban kaniya mabanhaw sa kita uban kaniya. Kung mulahutan kita maghayo sa kita uban kaniya. Kung ilimot na siya ilimot sa kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon. Kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Magampo ta. Dalang nga Dios akong giila, Father God, among pasensya sa among kaliwala karon. Pinaagi sa gahom sa imong balang Espiritu, Lord, among gidapit ang imong gahom nga magapamuhat sa among kaliwala. Labi na sa mga pulong nga among pagahisgutan, Ginoo, ikaw pakigsulti ka namo pinaagi niini kamitang imong alagad hatagi kay kayo na kagawasan dihog kusog Ginoo sa pagbatbat sa imong mga pulong. Ablihe ang tanang kasing-kasing una-una nga kini Ginoo mahimong sudlanan sa imong mga pulong karon. Giabog nako sa makausap ang tanang buhat sa kaaway in the mighty name of Jesus Christ tanang mga espiritu nga malimbungon. Samok-samok kasing-kasing una-una in the name of Jesus, I charge you to get away this place in Jesus' name. Father God, cover this place with your precious blood. Nagtuo kami, Lord, naging na kayo mga pulong amoy ipadayag ka namo karon. Nalayon ka, Father God, sa ulit katapusan, amo kong ipasalamatan, pinagi sa imong bugtong anak, nga sige ng Jesus. Amen. Kalingkot ka may igsoon. Ini nga message may igsoon, kalabot gihapon ni sa among giseminar atong niaging Domingo. Salamat pud ko sa Ginoo sama sa gibati ni Mr. JJ nga dili niya ma-explain kung ano sa iyang kalipay, ang iyang kadasig sa dihang nakadungog siya sa mga mensahe itong mao nga seminar. Kay ako sa akong kaugalingon igsoon muraog sa wala pa ko nakapil sa seminar, murag nawadaan kong paglaom ba na kana bang makashare ako sa mga tao mahitungod sa pulong sa Ginoo. Ang kanhina ako nga kana bang kadasig sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo labi na sa dito pa ko sa Bible School, labi na sa area sa evangelism murag nawala sa ako. Mura og kayo ko ba nga og kuan pa murag namatay ba sa ako og tanong pa murag namatay na di na pwede mabuhi. Pero sa din nakapil ko streaming midson gabi ang Ginoo
magapanglihok ba. Gibutangan gid ko sa Ginoo kana mang murag ipumnan og binhi akong kasing-kasing. Nga mawali gid sa pulong sa Ginoo labi na sa evangelism. Kay para magud nako sa personally kanang kuan kanang murag nakaulaw ko mo share sa pulong sa Ginoo. Dili pareha sa una sa bago pa kong nakabig nga di ko maulaw karon nung nga medyo na dugan ko sa pangalagad sa Ginoo mura ko gakatalaw na. Makashare man galing ko pero kanang murag tinubos na lang ba. Pero sa dahil naman akong seminar may igsoon. Nawala man ang akong kaulaw sa akong nahuna lang no. Nawala ang akong kaulaw may igsoon nga mag-share sa pulong sa Ginoo. Una nga karon sugdan na nako may igsoon ang akong mga subscriber. Akong mga sani mga gipangtauran ako, imangludan ako, sugdan na nako na pagwalis pulong sa Ginoo may igsoon. Kay nakaingon jud ko nga lahi ra gyud ang mag-apil og seminar. Kay daamang gyud didto ang man akong giingon sa inyo nga kung na-apil tag seminar, na ay anointing ang seminar, na ay gahom sa Ginoo nga mukalit nag sunod sa imong kinabuhi. Nagisigundahan pa gyud itong seminar pod sa kuan sa first grade Las Ginsiliban atong isa ka adlaw tong Bernes. Mahitungod gihapon sa evangelism. Samot na gyud may igsuot. Nakita nga iglesia dili pwede nga di ta mag-evangelize. Kay mauna gyud ang atong katungdanan. Pero dili ta maka-evangelize hangtod hatagan ta sa Ginoo ug kadasig nga mag-evangelize. Muna nga Sister Gigi raman kami namang tulo nakapil kami ang nakadawat sa ana bang gahom sa Ginoo nga mo share pod sa inyo. Kay kung dili ta mo share ni igsoon at pulong sa Ginoo saan pagkaluwas sa tao. Kung saan pagtubo ang atong iglesia hindi ta mag-evangelize. Daghan kay tag mga amigo pero ang pangutana igsoon ato ba nang nasultian sa pulong sa Ginoo? Diba? Ngano wa ta nakasulti sa pulong sa Ginoo tungod kay wa ta hatagig gahom sa Ginoo sa pagsulti pero karon na igsoon nga niabot na ang gahom sa Ginoo. Pwede na ta mosulti sa pulong sa Ginoo kasi Pedro kalawan kaayo si Pedro na igsoon sa wala pa siya na kunsari sa Espiritu Santo sa Book of Acts chapter 2 unsa man si Pedro na igsoon gilimod niya ni Jesus sa dahang namatay si Jesus, gilimod niya siya, italaw siya. Ingon ang Ginoo sa dili pang tugaw ang manok sa katuloy, limod na kunin mo Pedro. Meaning, naana siya sa puntos nga napalong ang iyang pagka-agresibo mo sa pulong sa Ginoo. Dahil pagkamatay ni Ginoo Jesus migsoon, kung mo tanaw ng history, pagkamatay ni Ginoo Jesus, siya o si Maria Magdalena o ang uban pang mga apostoles nga wa na mention sa Biblia maoy didto sa lubnganan. Meaning si Pedro migsoon na ginayhinay og kadasig sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay siya didto manggid sa lubnganan kay gusto siya makakita nga banhaw ang Ginoo. Pero pagkahuman adto nga igsoon napalong na sad ang iyang pagpangalagad sa Ginoo. Muna nga nahitabo na nagat na pod siya o wala na niya atimana ang iyang katungdanan nga mao ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga niabot ang panahon sa Book of Acts man ato nga sa diha nga si Jesus mikayab na ngadto sa langit niingon si Jesus na pagpaabot mo didto sa Jerusalem tungod kay mukunsad kaninyo ang Espiritu Santo. O sa dihang nikunsad nila ang Espiritu Santo o sa dito si Pedro tungod kay 12 man to sila ka mga apostol sa nga dito miigsoon sa dihang nagulat sila dito sa Jerusalem dito sa upper room nikunsad ang balang Espiritu Santo o usa si Pedro ang nakadawat sa gahom sa balang Espiritu Santo. O kung sa nahitabok niya miigsoon ang iyang katalaw na wala sa iyang kinabuhi. Ang iyang kaluya sa pag-alagad sa Ginoo na pulihan sa labi-labing nasigas pag-alagad sa Ginoo nga sa usa lamang niya kawali 3,000 katawo ang naluwas. Amin ba may igsoon? Dili na nato mahimo
kung walay tabang sa Ginoong igsuon. Now, dinhi sa atong gitun-an igsuon, mahitungod ni sa ginatawag og discipleship. Adto nga mong gisinaran discipleship to ni ang topic adto is discipleship. Ug ang iyang ang specific niya nga topic adto o title kanang T40 Training for Trainers. Sa ato pa gitrain ang mga trainers. Ang trainers, discipler, sa laing pagkasulti, discipler na siya. Anang, kuha na siya, kanang gitudluan na, tudluan pagid katong natudluan na, trainers. Adi man kamahimong trainer o wala pa ka matrain. So, muagi sa training, ay kamahimong trainers. So, kita may igsoon, dili ka mahimong trainers, hangtod nga mo undergo og training. Moto nga, kadto nga si Manar, usa to siya ka-training, aron maablihan ka sa kamatuoran, nga the responsibility of the Christian is to fulfill the Great Commission. Kung sa man ang Great Commission, igsoon mo na, nga iwali ang pulong sa Ginoo sa tanang mga tao. Kung muna ang usa ka butang, wa na to nabuhat ng igsoon. Ug wa pud nako nabuhat sa pagkakaroon. Pero akong sugdan. Sugdan ako na may igsoon. Kadi ko pwede nga mo train sa inyo nga ako wala gani ko nakahimo sa akong gisulti. Di mo kumutuo may igsoon nga amang puspulong sa Ginoo. Nalang ko'y katalaw, pero karon di na ko manalaw may igsoon. At unang palu-palo ng Espiritu sa katalaw. Kaya daghan na kayo na itong mahigalan nga namatay, ipanaw na sila yung kinabuhi, wa pagitan nakawalis puno sa gilinag to nila. Inagabot ito sa langit, kinsay maningin, kinsay tingnan, kita rin hapon. Matang imong amigo dito, paghusay na ito sa impierno. Amagod ko sultiin ni Miroyo, amigo mo dami na, diyo ko niwalihan sa kaluwasan. Likin sa may mablem, igsoon. Ang ingon sa Ezekiel, kung dili na to sila sultian, hitungod sa ilang sala, kanilon sa Ginoong dugo nila dinhi kanato. Muna migsoon nga kita, kinahanglan ta magwali, mag-share sa pulong sa Ginoo intentionally. Intentional yun. Yan mo na ang training sa dito sa among gapilan sa T40. Nga kita nga ako na itudlo niya hapon may igsoon ng overview ba? Overview kay ingon sila nga pagwali para na magud sa pastor. Ang pagwali para na itong mahibalo magwali, ako di man ko kahibalo. Kanang pag-share sa puso para na sa pastor, para na sa assistant pastor, para na sa mga leader sa simbahan. That is a bad concept. Sayop na, Megson. Everyone is commissioned to preach, to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Kita tanan, kung na kay baba, Megson. Kung na man kay baba, na kay kamot, maghimo kag sign language. Aron i-share ni mo pulong sa Ginoo. Kung doon na kay kahadlok sa pag-share sa pulong sa Ginoo, iyon ang pulong sa Ginoo, siya nga nakahadlok, kanako diha, katubangan sa mga tao, ikahadlok usab siya dito sa ginharian sa langit. Muna nga dito dapat mahadlok, Megson, kadi mo kita mo luwas, ang Ginoo mo luwas. At itong mga barkada, duga na kayo nga close kayo itong mga barkada. Ang pangutanan, Megson, nakasulti na batan nila sa pulong sa Ginoo. Basig kanon nila ito istorya, eleksyon, kinsa mo daog. Ayuda, pila ba ayuda. So, di na sa pulong sa Ginoo, kaya ang eleksyon, di na makaluwas na ito, Megson. Hallelujah. Ang importante, matod pa sa Ginoo, dili importante ang mga pagkaon, importante ang espirituhan ng pagkaon ng mga pulong sa Ginoo o ang kaluwasan nga mangkon sa tao ng mga lagad sa Ginoo. Hallelujah. Amin pa mo ng igsoon. Mana nga Mayo nga nagsayot ta.
Kay sila ni GR o Pitsi, ang sugot lang sila, kaman sa panood to, unahin mo tulo sa kunin niya sa pulong sa Ginoo. Gawa sa lugar sa uban kay nasa basic nito, naka-basic sa salvation kay lagi nang Pitsi mga pasalubot at tayos. Basic lang mga dali raman, pwede din mo gusto gawin mo ulit sa hapon. Pwede mo makaulit, pero di po mo ulit sa hapon, pwede rin po hapon. Kung gusto gawin mo ulit sa hapon, kung magpanito, sa'yo pa mo magpanito, mga alas 12, mahuman naman ta. Pwede din ta makasugod. Matudlot na sa inyo. Special lang dito sa pikas na kuan. Bahin. Mahitungod sa salvation lang sa dili sa sa training sa kuan kanang discipleship wala pa man sa spiritual wala pa siya na baptize wala pa siya nakukuan sa basic tayo sa kaluwasan so muna may igsuon so this morning introduction naman to hallelujah ako i-share kanyo may igsuon is about a good disciple of Jesus Christ. Dinhi sa atong tema, giingon din maayong sundalo ni Kristo Jesus, pero ako ning giusab og maayong disipulo ni Ginoong Hesus. Tungod kay ang atong topic is more about discipleship. Kaning mahitungod ni sa discipleship. Unsa man ang word nga disciple o discipler? Matod pa sa dictionary, the disciple must possess the genuine love for an interest or in the life of his or her disciple, or a desire to reach and train people for Christ, or loyalty to the pastor and church, and the spiritual gifts of teaching and exhortation. Anak pa ng word ng discipler o disciple o discipler, nakabaton ka sa usa ka gugma o anang kadasig ngadtos kinabuhi sa uban, labi na sa iyang disipulo o tinguha sa pagkabot o sa pagtrain og mga tao para ni Kristo. So ang discipler pagkabot og mga tao para ni Kristo, muna yung mga discipler. So muna siya ang kinaiya sa usa ka disciple migsuon. So dinhi sa atong gibasa migsuon, matud pa dinhi busa anak pag malig-on pinaagi sa grasya nga batunan nato diha kang Kristo Jesus. So unsa man ang usa sa mga attitude sa usa ka good disciple, kinahanglan kung matawag nato atong kaugalingon nga good disciple, natay kanang lig-on nga baruganan sa pag-alagad sa Ginoo. Meaning, a good disciple is matured in Christ. Nanglan nga matured ka diha sa Ginoo. Kung mabot ang crisis, labi na sa iglesia, kanang misunderstanding, kay nakadungog mong kong istorya nga ingon ana, nandun na misunderstanding sa usapan na to, ginagmay rin na. Kinahanglan mo barugtas pag-alagad sa Ginoo migsuon. Usabi ta nakaingon ko nga nung magsigig away ang mga katawhan sa Ginoo. Tungod kay wa magwalis pulong sa Ginoo. Ang manigingon sa among training. Nagsige na lang kunog hisgot o politika, naghisgot o mga butang nga way nada sa simbahan. Wala na sila nagwali sa pulong sa Ginoo. Wala na ni-share sa pulong sa Ginoo nga to sa ilang silingan. Ang ilan lang yatubang ang mga programa sa simbahan. O tungod kaya magkasinabot sa programa, nagsigig away. Dili na mo ang tumong sa Ginoo migsuon.
ngano nga nahimot ang Christian. Ang Great Commission is to share the gospel to all nations. Magsugod sa Jerusalem, sa Judea, and other parts of the world. Jerusalem speaks about your family, your friends, your loved ones. Munang Jerusalem sa imong kinabuhi. Ang pagwali, dili pwede nga dito ka sa layo kag sugod. Kinahanglan magsugod gyud ka diha sa imong panimalay. Una, ang imong mga anak, imong paniningon sa pulong sa Ginoo. Dayon, pag matrain na sila, mag-train na po dayon sa lain. Kaya lisod kayo nga mag-train ka sa lain, magwali ka sa lain, kabuagya ang itong panimalay may igsoon. Amin ba? Muna, ang attitude of a good disciple, number one, he is matured in the Lord. Dili pwede nga mag-disciple po ta, wala pa ta nag-mature. Yan ang matured na sa Ginoo. Pero, isa man ang boto sa matured. Ngayon, responsable ka na sa imong pag-alagad. Kung gamay problema, dili nimo dakon. Kung may problema, imong pagamayon, yan ay kay padakon. Ang uban ng problema, gawin, padakon hinahantod. Mag-away na lang hinuon sa gamay mga butang. Responsable ta mo sa atong gisulti, responsable ta sa atong mga hunahuna. Kung ang atong hunahuna, wala ba po nakapasakit sa hunahuna, labi na itong labaw nimo. Kaya maka-discourage manguna, may gusuon. Ang naa sa imong ubos dapat mutukmod sa taas ngadto sa mga leader nga padayon sa iyang buhaton. Pero kung imo sang girahon hinuon sa ubos, mo na hinungdan igsoon magubot ang simbahan. Nga kung maghisgot ang disciple, may isang discipling or discipleship, at least mo, o parasad mo. Oh. Ngayon nga maayo na, basta maayo na. Maayo na. Oh. Wala ang gusto sa mga leader ni Igsoon. Pero kung i-discourage mo, na, mag-uon na siya. I-discourage po na. Pero wala ang katong isgotan is maturity. Maturity. Kung doon ay crisis, yung inaana, inood mong din may igsoon, ay panahon po sa akong kinabuhi. Itawar man sa tanong. Muabot po na akong discouragement, labi makadungog kong mga negatibong story yung inaana. Pero by principle, may igsoon. Sa akong pag-alagad si Ginoo, di agin ako na ibutang siya. Kung hawa, magaling ko, ano yung simbahan, migsoon, hawa ko istorya. Kung hawa ko kayo, wala, badlungon mga minto, wala yung nadang rason. Hawa ko kay gikapoy na ko sa pag-alagad, inana. Pero umin ko mahawa kayo mga minto, badlungon. No? Kung may simbahan nga, perfecto. Una nga, kitang tanan migsoon, when you hear the word of God, kung naana sa Biblia, yango-yango ta. Kung questionable ang atong nadungog, kung maayo, kung dili maayo gyud sa imong paghuna-huna, sa pagdungog nimo, ayaw dito sa pag-ingon nga, sayop lagi ng imo. Una-huna asa, kung sayop gyud, kung sayop gyud, na, ayaw buhat pa kay sayop man. That's a sign of your maturity. Ayaw buhat ka. Ayaw. Sa imong kagalingon. Ayaw buhat ka sa imong kagalingon. Kay sayop. Mo man na yung sign of your maturity. Nga nahibalo na ta. Responsable na ta. Sa mga butang na atong nadungog. Ingon pala kanon ang unod, hiluwa ang bukog. Nga na ba na magkaon ang mga maas na migsoon? Na may mga maas magkaon na apil ang bukog ng tundon? Tundon ang bukog, migsoon na bukog, yun ka.
Mas maayo pang iring noon, kaya di ko matulog bukog. Usapon sa wala gyapon ang pag-alagad sa Ginoo migsuon. Doon na yung mga panahon nga ang atong nakaon murag bukog na. Ayaw ihiluwa. Hindi man naman absorb nimo. Oh. So mo na migsuon nga we should be matured. Speaking about maturity, ang mga basic in identity or indicator for a matured Christian, number one, he is consistent in reading the Word of God. Kung sa kuno ang imailan sa matured, kanunay siya nagbasa sa pulong sa Ginoo. Inin mo mo na migsuon. Kita lang hibalo man ta kuno sa ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo migsuon. Consistent, meaning kanunay, way putol-putol. Pares pagkaon bitaw migsuon. Consistent magas atong pagkaon, di ba? Pamahaw, paniud to, para dili nga kapaniud to sa hitabo na to. Aw ang atong tiyan, maratag malipong, di taganahan, walay kondisyon itong lawas, mangita di tag pagkaon. Pero kung Kristohanon pa nga wa ta nakabasa sa puno sa Ginoo, ingon pud ana migsuon. Aw ang atong espiritu. Mangita kita sa puno sa Ginoo. Because that is the indication that you are matured. Sa dihang mangita jud ka sa pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Muna kung mag-scan ka sa imong cellphone diha sa reels, pagkakita nimo wow, nindot kaayo nga wali. Mag-comment din ka, preach it. Hallelujah. Pero share pag ginani mo sa imong wall, tungod ka di panalanginan ka. Ngunit tinuod ng Kristohanon, di ka magyampungan at ng salida nga sa unod mo nimo salida. Hangtod mahurot ka lang panahon sa pagyampungan at yung mga salida nga para sa kaugalingong unod. Kalamit kay tanawon. Nalimtan na ang buluhaton sa Ginoo. Nga mao ang pagdahig sa Dios, mapagbasa sa iyang pulong, mao ang mga pagampo. Muna may isuon. Nganong nawala na to ang kinuha sa pagwali, tungod kay layo na ta sa presensya sa Ginoo. Pareha ni Pedro may isuon, ingon si Jesus, Pedro, tuloy, bagyag na gigugma ko nimo. Dili na ito malimtan ang Ginoo may isuon. Si Pedro wala makalimod sa Ginoo nung siya na siyang kasing-kasing. Nganong ikanuna ito, nganong girepito niya sa pangutana si Pedro tungod ka na hibalo ang Ginoo sa kondisyon sa kasing-kasing ni Pedro. Ngalayon na siya sa presensya sa Ginoo. Ikinahanglan niya ang pagka-revive sa espiritu aron mahimo sa epektibo kung magwawali sa pulong sa Ginoo. O may tabok yun, may ison in the book of Acts. Sa diha nga may kunsa ng Espiritu Santo, o sa si Pedro sa pinaka-isog apostolis na nagwali sa pulong sa Ginoo. O dunay 30,000 ka mga tao ang naluwas sa usalang niya kawali. Ano di nato na mahimo maigsuon? Wala natin panahon sa Ginoo. Wala natin panahon sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Wala natin panahon sa pag-ampo. Wala natin panahon sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Nalimtan na to ang sugo sa Ginoo. Go and preach the gospel to all the nations or to all nations. Muna migsuon. Kaduha. So, number one, no? A good disciple of Jesus Christ is matured. Timan-an ginan nato migsuon. So, kay mag-evangelism ta, mag-discipleship ta. Magtudlo mag-discipleship. Kaya ato na i-apply ang atong hibalaan. Amen. Hindi ta. Bata itong sampulan na itong bata. May nang bata kay tamaulaw. Yung bata bitaw nga mga di pa kasabot. Igsampulan na ito na. Ngayon man ang bata, kaya man mo
Dili man ang bata mo reklamo, walihan mo doon. Minaw sa taspulong sa Ginoo. Hatagan din mo kindi. Ito, doon mo, tinuod ba kang kabalo ba yung ka mo share? Sa una to na pag-share, ako man ang tunaan sa discipleship, kung saan pag-share. Kaya sa among singit na ng maigsoon, anang mahimog ang trainers, a discipler, magtigom ka og mga tao, wali ka ni mo pulong sa Ginoo. Ungita ka ginatawag nila og anak bang person of interest ang sana siya kanang term gigamit nila. Anak bang usa ka tawo ba nga pwede siya nga mong imbitar pug mga tao? Ha? Person of peace. Nang nakita nimo nga kini tawhana pwede ni nga imbitar pag siya og lain pud nga makauban niya nana ba? Muna siya ang imong pangitaon dayon magtigom na mo, pwede mo magfellowship sa balay, pwede mo fellowship sa mga daghan kayo, pwede sa garahe, pwede sa ilom sa mangga, pwede dito sa cottage, pwede dito sa ground, basta kayo magkatigo mo. Di na kinahanglan, manha pagid mong simbahan, kaya ang mga tao, legit nagsimbahan. Dalhin mo sa simbahan, hindi ko masimba dito, kalahi na mo mag-religion. Sa evangelism igsoon, ayaw siguti ang religion. Kung may sila, kung sama din mong religion, ayaw hisguti atong religion. Tingnan lang mo nga, nagtuo lang mo sa Ginoo. Nara. Ay na pa yung square mo niya. Ayaw. Bawal na sa evangelism, kanang maghisgot ng religion. Dahil mo apel anak religion. Tigom-tigom lang gud ta maghisgot sa pulong sa Ginoo. Inana lang. Dayon tudloan din nato sila kaluwasan. Namay atong panadaghan kayo tag mga kuan anak materials. Pag human sa kaluwasan, nasabtan na nila. Magsugod na din maghimog simbahan, gamay nga simbahan. Asa may himawon sa gamay nga simbahan? Mag-testimony, magkanta, praise and worship. Dahil ito rin, nagdako na gini nyo, mamatid na sila, magkulit na din mag-offering. Kaya mo man na ang gihimo sa simbahan. So, ang nantunin yung offering, inyo na po itong gamiton para sa inyong evangelism. Pwede nga na namantay ko din, daghan itong offering, may snack sa tayo, naghiman na itong tuan, may gusto study. Inyo palit po ito ninyong snack na inyo na pong offering. Kaya gituluan na to sila, dili lang maluwas. Gituluan po na to sila unsan pagsimba. Kaya mo man ito mo, nganong maluwas na musimba sa Ginoo. Inana na ang idea sa T40 igsoon. Ang material, i-provide na tanan, pero wala pa rin nakasugod ng seminar. Kaya dito man mi na tuan sa Bayronon, kaya dako man ang Bayronon, wala. Nauna mo, wala na may kwarta ang simbahan. Pero yung si Reggie, panikamutan na niya nga, maka-apil siya sa ito pan. Manikamot na niya, makakita niya sa kwarta para ibayad. Manikamot po niya ni, sa ano. Ay, ano sa agad ito magsugod? John? Amar, May pa no? May, mga May pa dapat magsugod. So, 5 na. Pero before, sa di pa maabot ng kuan, on the spot, 2,000. Before sa seminar mismo, 2,000. So, dito naging sa seminar kamuhatag, to 5. Kunya, at yung piniro unta, sa nakadalamig kwarta, 1,400 unta, nakadalamig kwarta at yung seminar mismo. Dahil sa seminar na, pagkaugma na, pagkalunis na unta, pwede na dapat to 1,450 ra. Pero Gcash na ibayad. Karon kay limit naman, pero mo itong lunes pwede magpo 1,450 na, mupay nga na desto. 2,000 na dahil.
So muna migsuon. Pero kung willing ka mo apil na bahala na lang ng kantidara. Makita na ihatag na sa Ginoo. Ako gusto gid ko mo apil migsuon. Gusto ko mo apil ganon, gusto ko magwalis pulong sa Ginoo sa mga tao. Hallelujah. So muna migsuon. So ikaduha ka puntos migsuon ingon dinhi itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong nadungog nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan aron itudlo sa nila kini. Kung sa mga idea ani ingon siya itugyan ngadto ang itugyan ngadto sa kasaligan. So ang discipleship migsuon kinahanglan nga a good discipler or disciple is a good educator. Kailangan kabalo ka mo tudlo. Kanang word nga itugyan, meaning nagtudlo na ka. Itugyan ngadto. Kung sa itugyan mo ngadto sa mga kasaligan ang pulong sa Ginoo, itugyan ngadto kanila. Itugyan ang imong nahibalaan. Ihatag ngadto sa uban. Kung nakabalo ka ang kaluwasang grasya, mingon po ka sa uban ang kaluwasang grasya. O yung ka nga, ako naluwas na ko. Itudlo pa naman kita, luwas na takaroon ka, nagdawat na tas Ginoo. Ilala na kasimpol, nagsuwan ang pag-disciple. So ngayon siya, itugyan ngadto sa kasaligan. Ang karakteristik sa pagtugyan nigsuon, a good discipler is a good educator or he must possess the inner character of being responsible. Ang imong tugyanan, anang tao po nga responsable. Anang makabalo, anang nakita niyo mo ang potensyal nga mawali gid ni o siya ginis pulong sa Ginoo. Meaning na ay kadasig. Responsible. Now, ang responsibility migsuon kanang unsaon man unsa may example ani kanang tag-responsible. Dito nakapukaw ko sa seminar sa Ginsiliban sa term na giingon nga round and reach out. Kaning R and R. Dapat kuno kita nga mga disciples kabalo ta mag-reach out, kabalo po ta mag-round. Mag-round o mag-reach out. Ang word nga round na igsuon, mo na makita nimo sa mga hospital, di ba, kanang mga doktor. Mag-round sila. Dapat kuno ang trabaho para na sa mga midwife, mga nurses. Pero nakita nila igsuon nga, ang doktor dapat kuno mag-round. Kaya sa higayon nga mag-round ang doktor, nakaplagan nila sa ilang obserbasyon sa nag-study nga ang pasyente dali siya maayo. Kung ang doktor mag-round. Kaya ang doktor, sa dihang pasyente, sa dihang maabot sa pasyente, mainit sa pasyente, kumusta man ka, kumusta man ka noong, kumusta man ka sir? Yung ang pasyente nga, okay na po, niingon man na sila nga, kuan ko no, panilikado ko no ni akong sakit. Kung sa iingon sa doktor, walay sakit nga delikado, kanang sakit maayo, ayaw pagtuo nga di ka maayo gyud ka. Nakaplagan nila may igsuon nga sa higayon di ay kuno nga ang doktor magraon sa mga pasyente, ang mga pasyente dali kuno maayo. Tungod kay pagkakita nila sa doktor, murag mabaskog sila nga, wow, ni ana akong doktor, unsa kay kasulti ani. Unsa kay advice ani. Ikapod nga mga Kristohanon dapat kabalutaan na sa atong mga disipulo, sa atong itudluan, encourage nga padayon tas pag-alagad sa Ginoo, dili ta magkaliluya, dili ta maminaw ani sa kanila nga lahi magtagtinuhan, dili na sila moapil sa ato, dili ta maminaw ana, padayon tas pag-alagad sa Ginoo. Inana ang trabaho sa mga disciples ni Igsoon. Kinahanglan kabalo ta mag-round, magbisita,
sa atong mga pagdisipulo. Dayon, ang usahan na ka-R, reach out. Ang meaning reach out, moadto ka sa wala pa na luwas. Unsaved. Ang kanang rawon para na sa mga saved. Kapag disciple mo, pero kaning isang reach out para ni sa mga unsaved. Una ang trabaho sa responsible na disciple. Responsable siya tungod kay nag-round siya, iyang gatiman ang iyang mga disipulo o nag-reach out po siya sa mga tao na wala pa diha sa Ginoo. Unang gingon, itugyan nga to sa mga tao nga kasaligan nga makahimupod sa pagwali. Kasaligan nga imong nadungog, itugyan sa mga tao nga kasaligan ng imong dungog nga ako giwali at ubangan sa kadaghanan. Aron kini itudlo usab nila sa uban. So muna ang principle sa discipleship. Itudlo ngadto sa mga responsable, mga kasaligan, aron itudlo pod nila ngadto pod sa uban. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Dayo din kita sa ikatulo ka bahin. Din niya makita nato sa verse 3 mga igsuon. Pakigambit sa mga pag-antos ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Ikatulo, a good disciple is willing to suffer or to sacrifice. Muna, kung kita gusto ta nga mahimong disipulo sa Ginoo pero dili ta magsakripisyo, dili kita ma-qualify. Kung sa giingon ni Jesus ngadto sa iyang mga kung gusto ka mong mosulod kanako, pas ana inyong cross ug sumunod mo kanako. Meaning, doon mga cross atong pagkapasaan ng bigsoon. So, what does it mean to willing to suffer or to undergo suffering or crisis? Willing to suffer means willing to undergo training. Kung di ang willing ka mag-suffer, undergo ditag training, igsoon. Ang sa gingon na, pag-igambit sa mga pag-antos ingon nga maayo sundalo ng Kristo. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw busa, dili siya magapil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Ang usa ka magdudula nga mapil sa lumba, dili gantian kun dili musubay sa mga lagda. So, kung mga tag-undergo training igsoon, dili sa atas word nga train. A word nga train teach a person or animal a particular skill or type of behavior through practice and instruction over a period of time. Ang pag-train ko no, muna ang pagtudlo sa tao o sa usa ka mananap sa usa ka skill o usa ka kinaiya. Pinaagi sa pagbansay, pinaagi sa pagtudlo sa hataas nga panahon. So, ang training demands time. Dili pwede nga isa ra ka adlaw. So, kung ano ta mahimutan nga good disciple, kinahanglan mo undergo og training. So, what is the example of training nga atong makit-an dinhi? Ang training involves living a holy life. Muna number one, kinahanglan magkabalota magkinabuhi nga balaan. Dili pwede nga magtudlo ka, badlungon pud ta. Tudlo ta og kaluwasan, wa pud ta maluwas. Ug tudlo ta pagkabalaan, kita badlungon pud. Dili pwede. Unsa dingon dinha?
gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. Number one, nga training, kanang we have to live a separated or unworldly life. Dili kalibutanon. Dili mag-apil-apil sa kalihukan nga may labot sa pagkakristohanon. Muna, bantayan na ito migsoon. Kay basin og mahimutang disciple niya. May disco punta. May baile punta. May inom punta. Ginagmay. Nagsige kag tudlos pulo sa Ginoo. Ang ingon ni Paul din ha, dili ta mag-apil-apil sa kahilukan nga way kalabutan sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Nagkristuhan mo tao, may yugo tao, politiko, way street ta karon na wa tay tibag-tibag. Nagkristuhan mo na kanang freedom to choose. Dili na to inanaon bigsoon. O dili tapog sa Ginoo nga mga lagad na niya o dili. Ipugos bugot sa Ginoo. Naatay freedom kung gusto tang mga lagad sa Ginoo. Mga lagad ta kana matay freedom. Muna, nga mga tao nga wa makadungog sa puno sa Ginoo, sultian nato. Aron ma-exercise nila ang ilang freedom, kung pili bagid sila sa Ginoo, pili bagid siya siya wa. Kaya kung di na ito sila walihan, na di na ma-exercise ilang freedom. Kanang gingon diha nga undergo training, meaning usa ni ana nga demand sa training nga dili ta mahimong compromiser so on. Romans chapter 12 verse 1 ug 2, be not conformed to this world. Ay ang pagka-compromiser ni so din ang gusto sa Ginoo. Dayon, ikatulo ka point ani migsuon. A good disciple must understand the rule, the importance of rule keeping or keeping the rule. Ngayon din ang usa-usab ka magdudula ang mga apil sa lumba dili gultihan kung dili musubay sa mga lagda rule. Natay angay sundon pod nga mga lagda nga igsuon. Sa atong pag-alagad sa Ginoo natay gisulod nga lagda. Sa Bible school, ang bisan gani sa kanang mag-dormitory bitaw mo kanang estudyante nga mag-abang og dormitory, naman ay mga rules ilang ga i-follow. Kung sa oras mamahaw, kung sa oras matulog, mag-let's off. Pag ingon nga let's off ng media, palungod din sa pagkaroon sa media, kaya matulog na tanan, dungan o katulog. Kung nga alas 7 ang ting panihapon, alas 7 dungan yun, dili mag... Sa Bible School migsoon, namin ginatawag og mga rules. Namin rules sa table ethics. Kita nga magkastuanon ko, dapat na po takabalot ang rules sa table ethics. Kaya, sa yung uban nga, naging yung mga pastor nga, di mo uman og rules table ethics, kaya may litson din ha, pag burnout, pag sika-suga, bukog na nabilin. Pag laplap nila ito, di pangsod silupin ng uban. Wala mag-apply sa table ethics. Naghang mataw, wa magkinamot, nagkinamot, dumo sa baang kanon. Dili ka kaulaw sa ilang kauban. Wala mag-apply og table ethics. Attire sa Bible School, dili pwede mag-suloob o sleeveless. Dili pwede mag-short pan. Gawas kung mag-kuan, kanang Merkules kay kanang sports day na sports day lagi. Pwede na mag-short pan, pwede mag-sleeveless, pero laing adlaw, dili pwede. Companionship.
Kanang mag-istorya mo, dili mo pwede nga duha ra mo laki ug bayi mag-istorya. Kinahanglan duha ka laki, isa ka bayi o duha ka bayi o isa ba ka laki. Dili pwede laki, duha ra mo laki ug bayi. Dili pwede. Kung naamoy uyab, magpadala og sulat ka kung may cellphone sa una. Kinahanglan ang faculty member may mo nagbasa sa sulat. Siya ang mo nagbasa sa love letter. Dahil nihatag dayon sa tag-iya, human na silang basa. Manauban, hindi nila ito magsulat, yung maulaw. Basahon nila pastor itong sulat. Muna ang role sa Bible School. Kung magkauyag mo sa Bible School, dili mo pwede mag-istorya. Dili sa yun ang roles na isuod. Diya sa pagpangalagad sa Ginoo, doon sa tayo follow ng mga rules. Kung sa gibawal sa Ginoo, ato sang bawalan po nato itong kugilingon. Kaya nga naman, ingon pa sa Biblia, we are the peculiar people, a holy nation, a royal priesthood. Talagsaon pa nga mga tao. Mana may igsuon ang buot ipasabot ana. So mo ang mga butang nga nato nga buhaton ni igsuon. Nga mosubay ta sa lagda. Dayon, ang last din nga idea ng present igsuon. Ang usa-usab ka magdudula dinhi na ta sa E6. Ang mag-uma nga nag-ago pag-ayo kinahanglan mo dawat sa unang bahin sa abot. So may bot pasabot ana may igsuon. Ngano nga si Pablo gikan sa evangelism, gikan sa discipleship, nagisgot man siya og farming. Kung sa may buot pasabot niya ani, ang iyang buot ipasabot nga kung maghago kuno ka o mag-uma ka, ikaw kuno una mo kaon sa abot sa imong hinaguan. Meaning, kung mag-evangelize ka may igsuon, dunay kalag nga makabig sa imong paghago, ikaw una ang muanis panalangin sa Ginoo. Mapunga ka na lang. Kanagwala ng kaspulo sa Ginoo, unya dili na dahil ka mahudutan sa kwarta, hindi panalanginan na kas Ginoo. Amen ba may igsuon? Meaning, a good disciple deserves reward. Na kining reward migson ni paulahin ni Pedro din hito kay dili pwede nga reward mag-una sa discipleship. Dili pwede nga gusto na ko Lord magkwartahan sa ako ako magwalis pulong sa Ginoo. Dili na mo ito maagi sa Ginoo. Magwalis sa pulong sa Ginoo ang panalanginan ta sa Dios. Muna maigsuon nga napukaw manggid ko nga ang simbahan dapat magwali sa pulong evangelism. Kung mo ani butang nga akong ideal may igsuon. Samtang nagtudlo kaning T40 seminar. Kaya dito sa among seminar sa first class sa Ginsiliban, mao gihapon. Evangelism ng gihapon ang gitudlo. Hallelujah. So, sa mga detalye ang igsuon namatay buhaton sa hapon. Ako ni tudlo. Kung doon na may kalayo nga nagsigas inyong kasing-kasing karon sa evangelism inyong marada pirat-pirat na. Sugnuran ka na para mo sila og. Hallelujah. Makaako ba igsuon? Ang atong amigong atus, impirno, ano itong mawali. Ang iyong igsuot, iyong silingan. Inigabot dito sa langit. Tulisokon mo na. Ikaw, ikunin mo walihis pulo sa Ginoo. Sige man, katao pa dito sa kalimutan. Mga hindi lang ito sa impirno. Ikaw ang hinundan. Pag ako ka at anak na igsuon. Daghang makamot, magtulisot na ito. Tungod kay doon ang tatay panahon sa pagmalis pulo sa Ginoo. Wala na ito ulit sila sa pulo sa Ginoo.
o sa may isuon. Hatagan na itong importansya ang evangelism. Kaya di man kita ang muluwas ang Ginoo, man muluwas di ka man ang sulti. Hindi sila mo to, bahala na sila din ha. Wa na tayo tulungan silang kalag may isuon. Ang ato lang, katungdanan, mag-share sa pulong sa Ginoo. Muna, anang kalayo na sa basing-basing karon nagtirat-tirat na. Tugnuran ka na may suod. Aron, sa sunod adlaw natin nga barkada, hingan na nato man ako i-share nimo. Nako ihatag nimo. Kasi maingon na siya nga, sa man imo ihatag ako? Ayuda na. Uwan-uwan na. Labaw pa ni sa uwan-uwan. Anong uwan-uwan nila nga 10,000, labaw pa ni. Di ang ganahan niya, o sa baka na ba? Wali di kaspulo sa Ginoo ni uwan-uwan. No? Kita di ay pakamatyan dito sa Ginoo sa cross para di ta maluwas. Hindi na dito kinahanglan mag-antos pa atong mga sala, ito sa purgatorio. Yan na kinahanglan. Lala lang. Share lang sa puno si Ginoo Migson. Ayaw kahadlo. Una nga, importante kayo. So, dinhi na ko to Migson at ko ta sa lain nga